Okay mga bossing, magandang umaga. Meron tayong dumating na kliyente, isang BIOS. Ang issue niya, yung pinakang pulley assembly, masyadong malayo na yung gap ng hub doon sa ating pulley. Okay, so ito yung ating problema sa ating BIOS mga bossing. Tingnan natin yung gap ng kanyang front plate. Kung kaya bang makita. Nako po, labo. Okay, ilalim tayo sa kabila. Ayan mga boss. Okay, so sobrang layo nung ating front plate dun sa ating pulley, kaya hindi na rin siya mag-engage, no? Di ko alam kung bakit siya ganun kalayo, pero malamang may naputol na yan ng mga brace ng ating front plate, no? So malalaman natin yung mga bossing pag na-pull out na natin. So para hindi tayo mag-drain ng freon, syempre dudukutin na lang natin yan dyan, no? Medyo maluwag naman dito sa ilalim. Ang iingatan lang natin dyan yung problema ng mga nararanasan ng iba at kahit tayo, nababasagan tayo ng pinakang hub natin o yung pinakang lagayan natin ng circlip ng ating lock, no? So, yun na. Tingnan, baba na lang natin to para makita natin. Mga bossing, dito sa ating Toyota BIOS, no, hindi na naman talaga kailangan i-pull out pa ng buo yung ating compressor para makasave tayo ng ating freon. So, kaya naman dukutin yan. Ang kailangan lang talaga mga bossing, maingatan yung pag-pull out ng ating pulley o pag-puller ng pulley doon sa ating compressor. Kasi yan nangyayari, nababasagan nga ng ating labi ng shafting natin, no? So, kaya kailangan maingat lang naman. Pero kaya naman yung dukutin, hindi na kailangan mag-drain pa ng freon. So, ngayon malalaman natin kung bakit nasira yung ating hub. Pero kadalasan mga boss, sa ating experience dyan, talagang nagkakaroon ng trouble yung bakal o yung pinakang plate ng ating hub. Kaya anong nangyayari, kumakalas yung pinakang ano niya. Pero dito nakikita na natin, parang hiwalay na yung pinakang gitna ng ating front plate dun sa ating pinakang buong set niya. Ayun, yun, nahulog na yung isa. So kaya naman dukutin yan, ingatan nyo lang magtanggal. Uga-uga lang tol kabilaan. Mga bossing, ito na yung nangyari sa pinakang hub niya. Okay, so napuputol kasi itong pinakang plate na to. Manipis lang kasi itong bakal na to mga bossing eh. Kaya sa katagalan, ganito talaga nagiging problema nito. Oh, hindi na kamukha ng ating mga lumang compressor to na napakatitibay. So ito ngayon talaga may hangganan. Pero 2016 pa naman model to mga bossing, meron pa siyang nakalagay rito. Oh, March 24, 2016. Oh, kahit pa paano naman boundary na. Dahil private itong ating unit mga bossing, no? Hindi naman to grab. Kaya tumagal din ng ganyan katagal. So boundary na rin. Pero syempre para makasave, dukot lang, no? Yung pinakandulo, ingatan nyo pag malapit na matanggal. Yun. Okay. Bingo. Parehas kaya. Ito na yung ating bago mga boss. Okay. So parehas naman. Yung front plate. Sige. Okay mga boss, yan na yung set ng papalit natin. Magnetic hub pulley. So sa kanya, tsaka ito yung kanyang putok na rin mga boss. Malamang sira na rin yung pinakang thermal fuse nyan. Kaya hindi na rin talaga gagana. Dahil nagbaga na yan mga bossing dahil dito sa pagkaputol ng ating hub. Okay, so soli lang ulit, ganun lang ulit. Kung alin yung unang tinanggal, magnetic, sunod yung pulley, hub, ganun lang mga bossing.
Okay, pulley na ang kinakabit natin mga bossing. Shoutout pa rin doon sa nag-advise sa atin ng rubber mallet. Siyempre, big shoutout sa inyo mga bossing sa mga nag-advise. Kasi minsan mga bossing talagang hindi na ikokorek ang isang mali pag wala nagsasabi, no? So, dahil dati ang ginagamit natin yung ating martilyo, so nagkakaroon tayo ng trouble doon. Kaya rubber mallet mas mainam, no? Konti pa. Dahil lang. Okay mga bossing yung front plate. So dapat matansya na natin yung layo ng gap dun sa hub, no? May mga spacer naman yan. Yun ang kailangan nyo ma-check kung gaano kalayo na, no? Huwag naman sobrang layo ulit, no? Tapos huwag naman sobrang dikit dahil kakaskas yan dun sa pinakang pulley natin tuwing iikot yung ating pulley, no? Kaya kailangan eksakto lang yung gap niyan. Okay, kagaya niyan mga boss, no? Kulang pa ng spacer kaya dikit pa siya sa pulley natin. So kailangan lumayo siya ng konti. Okay mga boss, ito yung mga spacer natin. Pag mag-adjust kayo ng clearance ng hub, so dapat yan. Ito kuya, itong makakapal mo ng banatan mo. Ayan. Dalawa na. Sige. Kulang pa konti mga bossing. Pinakamatipis na lang tol. Para pag hinigpitan mo, hindi siya dumikit, aakap pa yan eh. Yan. Okay, yan. Okay, testing na yung mga boss. Okay, Ercon. Nawala pa yung ilaw ko. Nabunot na. Tol, saksak mo sa kabila. Okay mga bossing, testing tayo. Okay, pakiyo na Ercon. Uy, okay na. Gumana na mga boss. So, very good na. Okay, yun lang naman ang problema ng ating BIOS mga bossing. So, fully assembly lang pinalitan natin dito. Okay, papatesting na lang natin. At yung sinasabi ko sa inyo mga bossing na may cause ng high pressure, titingnan natin yung condenser niya kung gaano kadumi. Okay, kasi napansin ko kanina maraming mga dahon-dahon tsaka mga mga papel-papel na nahigop ng ating aux fan. So papabomba na lang natin yan, no? Baka kasi may cause ng high pressure kaya pwedeng mahina na yung pulley natin o yung ating hub, sasamahan pa ng high pressure kaya masisira talaga, no? Okay, papabomba na lang natin to. Okay, yan lang mga bossing. Ganun lang naman ang pagdukot ng ating pulley. So, ito yung sample natin. So, ang ingatan nyo lang dyan yung itong labi. Nalagayan itong ating clip na to na wag mabasag, no? Pagka nagdukot kayo ng mga ganun. Kasi pagka nabasag nyo yan, wala na kayong pagkakapitan ng clip. Ang mangyayari nyan, aatras abante yung inyong pulley. So, negative yun. Masusunog agad yung magnetic. At pwedeng lumiwa pa yung pulley nyo. Kaya ang mangyayari doon, magpapalit kayo ng panibagong shafting, ulo, or magpapalit kayo ng buong compressor kung wala kayong makukuha nung ating pinakang lagayan ng clip na yan. Okay? So, yun lang naman. Nadudukot lang naman ng mga pulley assembly, basta lalo na yung mga BIOS, mga bossing. Basta maganda ang lokasyon para madukot hanggat maaari. Lalo na kung urig-urig pa lahat, pati yung freon, huwag nating i-drain. Kasi minsan ang nangyayari, pag din-drain yung freon, lalo nagkakaleche-leche yung panibagong freon na ilo-load tsaka yung lumang langis sa loob. Nagkakaroon pa ng high pressure. Okay, ayun lang naman mga bossing. Share lang namin yung ginawa namin. Replace pulley assembly.